Isisin Ang ko ama yung ng link. mga sinungaling, Isisin ko yung Mr. link. Ano, Wait lang. Mr. Hindi, Radatian. isisin ko yung link Ang sa ama inyo. ng mga sinungaling ay ang Hindi. demonyo. Magiging anak ka po niya. Isisin- Kanina ka pa nagsisinungaling eh. Kaya nga. Kanina pa ka nagsisinungaling. Kaya nga. Kayo So, po ibig yung sabihin, sinungaling. inaangkin mo ngayon Kayo na po yung sinungaling ka. sinungaling. Ito. Babasahin Kayo ko po po yung sino ama yung sinungaling. mga sinungaling. Babasahin po natin. Sino po yung ama ng mga sinungaling? Inaangkin po niya eh. Sabi niya, kaya nga. Ito. Alam ko yan. Babasahin po natin yung mga sinungaling. Nabasa ko na yan. Alam ko yan. 8:40. Hindi, alam ko yan. Nabasa ko na yan. Babasahin po natin. Ang Diablo, ang Alam ko inyong yan. ama. At Alam ko yan. anong talata ito? Binabasa ko. Alam ko yan. Anong talata? Oo. Anong talata po? Kung alam po ninyo. Kayo yung sinungaling. Hindi. Anong talata po yan? Yung binabasa ko po. Anong talata po? Teka muna. Anong talata po yan? Yung nakalimutan ko yung talata, pero alam ko yung ibig sabihin sabi nyo, alam nyo. Alam ko yung ibig sabihin nyo. Alam ko yun. Naanuhan ko yan, pero nakalimutan sabi ko mo, yung talata. Sabi mo, mali po yung interpretation ko. Ano ko yan? Nabasa ko na yan. Teka muna. Sabi mo, mali po yung interpretation ko. Sabi mo, di ba? Okay, ngayon. Pag sasabihin mo kasing mali yung interpretation, meron kang basis na tools of interpretation. So ngayon, bigyan mo ako ng kahit isang tools of interpretation na ginamit nyo po para masasabi po ninyo na mali po ako. Kasi nga, mali kayo. Kasi nga, hindi nyo sinusunod yung utos ng Diyos. Opinion nyo lang po yan eh. For example, bibigyan po kita ng example ha. Bibigyan kita ng example. Tingnan mo na, hindi nyo po ka naiintindihan eh. Oh. Kasi puro lang kayo tinatawag na. May pasalitan muna ko isang minuto. Tingnan mo na. Mali po yung sagot po yung tanong ko eh. Teka muna. Kahit ikaw na magsunod-sunod. Ang hinihingi ko po sa inyo kasi sabi nyo, mali po yung interpretation ko. So, ibig pong sabihin, gumagamit po kayo ng tools of interpretation para makapag-interpret ng tama sa Biblia. Ngayon, meron po mga criticisms eh. Textual, philological criticism, historical, form criticism, source criticism, reduction criticism, structural criticism, rhetorical criticism. Ngayon, lumalayo na tayo niyan. Saan ba dito? Hindi po ikaw yung lumalayo rito kasi, yun, ikaw po yung umiiba kasi nahihikog ka na eh. Naiipit ka na eh. Lumalayo na tayo dyan. Sabi mo, mali yung interpretation ko. Saan criticisms po yung ginagamit po ninyo para pagpapatunay na mali po yung interpretation ko? Wait lang. Bigyan mo ko isang minuto. Nag-aral ako dun sa isang Christian school. Tapos yung catechism namin, tinanong ko. Sabi ko, bakit nyo sinasamba yung rebulto ng yung mga rebulto? Sabi mo, hindi namin sinasamba yan. Wait lang. Pakinggan muna ako. Nag-storytelling ka na eh. Ang hinihingi ko po sa inyo simple lang. Sabi nyo mali po yung may mananalo sa inyo interpretation eh. Hindi nyo naman pinapakinggan. Talagang hindi ka po mananalo. Bakit po? Kasi mali-mali po yung mga argumento po ninyo eh. Sabi nyo, nag-aakusa ka na mali po yung interpretation ko. So, ibig sabihin, may basis po kayo na tools of interpretation para sasabihin mali ako. So, ngayon, ang tanong ko sa inyo, simple lang po. Anong tools of interpretation po ba yung ginamit po ninyo para sasabihin mali po ako? Sige po. Kasi nga, bumasa ka nga sa bumasa ka nga ng Biblia. Nalipong mas basahin mo nga sa yung sa tools of interpretation po yung hinihingi ko sa inyo kasi pinagbibintangan nyo po ako na mali po yung interpretation ko. So ngayon, hinihingian po kita ng tools of interpretation na ginamit po ninyo na para sasabihin mali ako. Bakit? Ano ba yung sinabi mo kanina na sinabi kita na mali ka? Tools of interpretation. Ano ba yung sinabi ko sa'yo? Ano ba yung sinabi mo na sinabi ko mali yan? Tools of interpretation. Ayan, lumilihis ka na. Ikaw ngayon lumilihis po rito kasi nag-aakos at wala kang basihan eh. Di ba sinabi mo, sabi ko. Tika mo na. Hindi yan. Di ba sabi mo? Ikaw yung lumalayo po rito eh. Tika mo na. Wait lang, di ba sabi mo? Tatalian kita dito. Tika mo na. Tatalian po kita kasi. Di ba sabi mo? Kanina sabi mo, mga Katoliko, sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, hindi ka makapagbigay turo ng Iglesia Katolika. Ngayon, sabi mo, mali yung interpretation mo.
mali yung interpretation mo. So ngayon, hinahanapan naman kita ng tools of interpretation, hindi ka makapagbigay. So ibig sabihin, yung argumento pala po ito, opinion nyo pala, nyo lang po yung ginawa po yung basihan para mag-argue sa akin. Opinion versus facts. Wala akong sinabi. Paano ka nakapagsasabi na mali yung interpretation ko? Tama yung sinasabi ko. O sige, kung tama yung sinasabi mo, anong klaseng madami akong interpretation na ginagamit po ninyo? Kung tama yung sinasabi mo. Anong klaseng tools of interpretation ang ginagamit sa Bible? Sa Biblia. Base. Interpretation? Lo. Sa Biblia nga lang ako bumabase. Sa Biblia, ang Biblia po kasi babasahin, iintindihin. So ibig sabihin, meron ka pong basis na tools of interpretation para makakaintindi ka sa Biblia. So ngayon, tanong ko po sa inyo, anong klaseng tools of interpretation po ba yung ginamit po ninyo para sasabihin po na mali ako? Tut! Ano yung ibig sabihin mo dun? Wala pala ito eh. Tika mo muna ha. Mali nga. Wait lang. Bibigyan kasi kita hindi mo sinusunod yung aral ng Biblia. Hindi mo kasi sinusunod yung aral ng Biblia. Nililihis po ninyo yung aral eh. Dapat magising kayo sa tama. Dapat magising kayo sa tamang landas. Ito yung basis ko po eh. Bakit yan po yung tinatanong ko sa inyo? Tika muna. Bakit yan po yung tinatanong ko po sa inyo? Kasi ito po yung sabi ni San Pedro eh. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Ito sinabi, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumating ang Panginoon ay para bigyang pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina ang pananampalataya, gaya sa ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. So ibig po sabihin, meron po silang ini-implement na tamang interpretation. So ngayon, tanong ko sa inyo, anong klaseng tools of interpretation po ba yung ginamit po ninyo para sasabihin po ninyo na ako po, yung interpretation ko ay mali? Bakit hindi ba parang common sense na lang na intindihin na lang natin na mali yung iniinano mo? Kasi hindi common sense po dito eh. Hindi po. Ang problema kasi sa inyo, this is not an ordinary book. Tika muna. Hindi ako lumilis. Bigyan niyo po ako ng tools of interpretation. Wag niyo pong ilihis. Wag niyo pong ilihis. Bigyan niyo po ako ng tools of interpretation para sasabihin mali ako sa interpretation ko. Wala akong tools of wala interpretation, wala ako nun. Wala akong... So, paano mo nasabi na mali yung interpretation na hindi ka naman pala gumagamit ng tools of interpretation? Tut. Lahat tayo binigyan ng Diyos na pangunawa. Bakit? Okay. So, akala mo ikaw lang makakaintindi ng Biblia? So, mali mo sabihin na nakaunawa ka sa Biblia. Ikaw lang makakaintindi? Hindi. Ikaw ngayon. Sabi mo kasi, mali po ako eh. So, ibig mong sabihin, ikaw ngayon ang nakakaunawa sa Biblia. Hindi naman ako as in 100% na naunawaan ko ng maayos. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon na mali yung interpretation ko na ikaw mismo hindi 100% na nakakaunawa ka fully sa banal na kasulatan? Ay! Wait lang. Lumilis tayo. Doon tayo sa rebulto. Pinag-uusapan. Hindi sa interpretasyon. Wala. Ikaw yung wala rito eh. Tapos, nananalangin pa kayo ng mga paulit-ulit. Mali yan. Mali po kayo. Maglalangoy kayo yan sa impyerno. Pag may mabasa po ako na meron pong nanalangin paulit-ulit doon sa langit, aaminin niyo po ba na sinungaling kayo? Sa langit, araw-gabi. Same na words. Paulit-ulit. Paano pag may nabasa ko na bawal manalangin ng paulit-ulit, aminin niyo talo kayo? Hindi. Pag may nabasa ko na bawal manalangin ng paulit-ulit, talo kayo. Repetition po yan. Vain repetition. Vain repetition. Pag sinasabing vain repetition, okay po ako. Pero yung Our Father at saka Hail Mary, hindi po yan vain. Nakakaintindi ka ba kung ano yung vain? Yung rosaryo. Yung rosaryo. Aba, yung Maria, ilang beses, ilang Pag may mabasa po ako na sinabi ng mahal na Birhen, simula ngayon, ang lahat ng mga saling lahi tatawag sa akin ng blessed. Aaminin niyo po ba na sinungaling kayo?
Oh, tumatawa ka na lang. Number 2, mali yan, mali yan. Sa Biblia. Pinapanalangin niyo si Maria. Pag may mabasa po ako sa Biblia, kapitulo at bersikulo. Tika muna. Wait lang, ito. Pag may nabasa ko sa Biblia na mali yung tinuturo niyo, talo ka. Tika muna, hindi ka nakikinig eh. Wait lang. Pag may mabasa po ako sa Biblia, aaminin po niyo sinungaling po kayo? Wait lang. Pag may nabasa ako na mali yung Pag may nabasa ako na mali yung turo niyo, talo ka. Aminin mo, talo ka. Basahin niyo po ha, mali ang turo ng Iglesia Katolika, letra por letra ha, na mali ang turo ng Iglesia Katolika, letra por letra. Kapag wala po kayong mabasa, kayo po yung sinungaling. Babasahin ko na. Sige, basahin niyo po. Sinasabi ha, mali ang turo ng Iglesia Katolika. Sige okay, po. Babasahin ko. Sige po. Tanggapin niyo Yes, tatanggapin ko muna. Talo po ako pag may mabasa po letra por letra, kapitulo at bersikulo na sinasabi ng Biblia, mali ang aral Katolika. Finish story. Sige. Okay, finish story. Okay. So ito yung mababasa doon sa Mateo chapter 6 verse 7 and 8 hanggang 8. Okay? Ito. At sa panalangin ninyo. Okay, wait lang. Pakinggan mo ko. Huwag mo nang magsalita para hindi ako na-interrupt ba. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sa kanilang maraming kakasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang bagay na inyong kinakailangan bago nyo pahingiin. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na nananalangin kayo ng paulit-ulit. Ano ba yung ginagawa ng Katoliko? Nananalangin kayo ng paulit-ulit. Tika muna. I-continue mo sa 9. Sa 9. I-continue sa 9. Wait lang doon. Kasi nakasulat lang dito hanggang 8 lang eh. Mateo. Sa 9. Lang, ha? Merong utnos po dyan. Yan yung dadasalin. Sige po. Wait lang. Ano ba yun? Okay, Mateo 9 tayo. 6, sorry 9, kung wala akong camera 9. Kasi nasa Biblia ko, nasa cellphone eh. Sige po. Yung doon tayo sa Verse 9. Wait lang. Mateo 6 to 9. 9. Wait lang. Sahin niyo po. Ito sa 7 sa 8 muna tayo. Sa 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang bagay na inyong kinakailangan bago niyo pahingiin. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ng paulit-ulit. 9. Nagigalit. 9, hindi mo naintindihan yan eh. 9. Verse 9. Sige, verse 9. I-continue nyo po sa verse 9. Ayun, di ba? Doon pa lang sa St. Matthew chapter 6 verse 6 to 7 at 6 to 8, wala pong mabasa na mali ang simbahang Katolika. Number 2, sabi doon, walang kabuluhang mga dasal. Ito bang Our Father at saka Hail Mary, wala po ba yung kabuluhan? Itong mga taong ito, mga diferensyado, itong mga taong ito. So, hindi pa po nakapag-follow sa mga page po natin, antayin po natin siya. I-follow niyo po yung mga page po natin, RJ Roland Sandro Second TV, Apollo Puntergomento page, and Kuya Apologist TV page. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And sa atin po mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe niyo po yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and yung Barrio Kawayan Religious Forum. And also, yun, pwede niyo pong pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And yun, sa mga Katoliko na gusto pong tumulong sa programa po natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Nandiyan po sa mga screens, yung tumatakbong information, and pwede po kaming i-message sa itong page kung bayad remittance po yung padala. Dali nga yan. Sige, basahin nyo po yung verse 9. Wait lang. Verse 9, basahin nyo po, idiretso nyo po. Binasa ko na nga sa iyo eh. Wala. Hindi po narinig eh. Hindi po narinig. Verse 9. Yung verse 9 kasi, nakasabi sa verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, samalan mo. Yun yung sa 9. Yun. So, ibig pong sabihin pala,
Pag sinalangin kayo ng ganito, so ibig sabihin pala, dapat sundin natin yung sinabi walang sinabi doon na, walang sinabi doon na 10 na Hail Mary, 10 na ano, yan man talaga yung sinabi niya na, yan yung man talaga yung tinuro niya na panalangin. Yung sinabi ng St. Matthew chapter 6 to 8. So sinasabi ko, walang kabuluhan dasal. Wala po our Father na paulit-ulit nating binabalik. Sa ama namin, yun yung tinuro niya na walang kabuluhan po ba yan na dasal? Oh. Kasi oh. Ano? yung Tiga muna. Ano? Yung ama namin pala, yung ama namin pala, yung ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hello. Kung paulit-ulit po namin yang binabanggit at sinasalita sa panahon ng dasal. Kung paulit-ulit po ba yan? Yan po ba ay walang kabuluhan? Ano? Paulit-ulit na dasal? Bawal? Bawal yan. Walang kabuluhan po ba yan? Hindi. Kasi nga, tama. Hindi. Pag yung nakalagay dun sa walang kabuluhan. Basahin natin ulit. Kasi. Hindi mo binabasa ng tama yung talata na ginagamit po ninyo. Hindi. Teka muna. Hay na po. Nagawa mo kami dito. Hindi nyo kasi inaamin. Hindi nyo kasi inaamin na talo ka. Hindi nyo inaamin eh. Hindi, ikaw yung talo rito. Hindi nyo kasi iniintindi. One-sided lang po kayo. Ikaw po yung hindi nakakaintindi rito. Ito babasahin po natin ha. Okay, ito po. Ha? Verse 6 sa halip. Kapag pag nananalangin kayo, huwag kayong mananalangin tulad ng mga pakitang tao. Mahilig silang nananalangin na nakatayo sa mga bahay-sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita sa mga tao ang totoo, tinatanggap na nila. Sa halip kung manalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto, ayun, sinabi rito. So ang sinasabi rito, kung mananalangin kayo, bawal po yung walang kabuluhang panalangin. Tama po ba? Tama po ba? Yung paulit-ulit, tama. Wala akong pagkatalo doon. Hindi po walang kabuluhan nga, di ba? Walang kabuluhan. Problema doon. So, ibig po sabihin, sumasang-ayon ka na yung ipinagbabawal ay yung mga dasal na paulit-ulit na walang kabuluhan. Tama po ba? Diretso mo. Tama po ba? Diretso mo yung sinasabi. Nagtatanong nga ako sa inyo eh. Kasi tingnan mo pag nag-rosary. Tingnan mo na. Nagtatanong nga ako sa inyo, di ba? So, ibig sabihin, ipinagbabawal po. Tika muna. So, ibig sabihin, ipinagbabawal po yung panalangin paulit-ulit. Kung ang panalangin na yun ay walang kabuluhan. Tama po ba? Ayon sa nakasulat. Tama po. Tama rin. Tama. Yun. Tama. So, ito